Ito si Jupiter na general ng Devil King. Minaliit niya ang isang android na inakalang mahina. Ngunit nang maglaban na sila ay pinagraratrat siya ng baril ng android na hindi pa niya naranasan kailanman. Kaya agad siyang tumakas para sa sariling buhay. Ngunit hindi niya inasahan na mas demonyo pa ito sa kanya na siya ang naging biktima at ang android ang nagmulto sa kanya. Paano kaya siya makakatakas dito? Panoorin mo ang video at mag-like ka na rin. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax. Nagpatuloy sa paglalakbay ang mga bida sakay ni Tanaka at muling nakabalik sa sarili si Lufez nang magtanong si Dina kung ayos lang siya. Sa isip ni Lufez ay trabaho niyang makolekta lahat ng 12 Heavenly Stars. Nagtanong si Aris kung nasaan ang mga tulad ni Lufez na may pakpak na mga nilalang. At sinabi ni Dina na nasa bayan silang ginawa ng isang hero na si Sky King. Sa isip ni Lufez ay hindi sana siya magpupunta sa bayan na iyon dahil bawal siya. Pero dahil naroon ang isa pang buhay na hero ay pupuntahan nila ang bayan sa pagbabaka sakaling isa din itong computer player na tulad niya. Kaya inutusan niya si Tanaka na magpunta sa bayan ng Gihorn. Nakita nila ang bayan na parang Christmas tree. At nagtanong si Aris kung bakit black and white ang mga bahay doon. Ipinaliwanag ni Dina na nahati sa dalawa ang mga winged creatures doon. Mas naging supreme daw ang mga puro na puti ang pakpak kaysa sa mga itimang pakpak. At hindi daw ito nakontrol ng hero na si Merit dahil sa ugali ng mga may pekpek na nilalang na mas boto sila sa mga pure white wings. Pero naalala nila na noong si Lufez ang boss sa lugar na iyon ay walang pinagkaiba ang mga white wings at mga black wings na nilalang. Pero sa isip ng bida ay wala siyang ginawang ganon. At nang mawala na siya ay naging demanding ang mga white wings laban sa mga black wings na ipinaglalaban din ang karapatan. Sinabi ng bida na kailangan nilang gawan ng paraan ito. Muli siyang nag-disguise para hindi mamukhaan ng mga winged creatures na mahaba ang buhay at natatandaan pa rin ang conqueror na Lufez. Nang sinabi ni Lufez na piliin nila ang mga black wings ay sinabi ni Libra na mula ngayon ay black palagi ang gagamitin nitong panty. Kaya hindi alam ni Aris ang sasabihin. At dahil paulit-ulit ang android ay binatukan ito ni Lufez na inakalang sira pa rin ito. Maglalakad sana sila paakyat pero nang makita nilang masyadong mahaba ang hagdan pataas ay inactivate ni Libra ang jetpack nito. Saka kahit hindi pa pumayag ang lahat ay niyakap niya ang mga kasama at inilipad pataas. Dahil sa ingay nila ay nagising ang mga tao doon habang pinagmamasdan ang mga bida. Humingi ng patawad si Dina at nagpakilalang mga merchant sila na nagpunta doon. Saka din nagpakilala ang mga kasama. Na-welcome naman sila ng isang black wing at sinabing may negosyo siyang at pwede silang tumuloy doon. Kaya nagpasalamat ang mga bida. Natulog si Lufez at napanaginipan nito ang tatay na pinapalo siya dahil sa pakikipaglaban sa ibang mga bata. Sinabi niyang prinoprotektahan lang niya ang sarili pero ayaw makinig ng tatay. Dahil daw sa pagkapanganak ni Lufez na itimang pakpak ay mahihirapan ang clan nila. Saka din ikunulong ang sinaktan na anak. Samantalang nagpunta ng party ang tatay na nagpapabida. Nagugutom naman si Lufez sa kwarto pero buti na lang at pinuntahan siya ng kanyang ina na may dalang tinapay. Humingi ng patawad ang ina dahil may sakit ito at kontrol ng asawa. Naglalakad sila ni Lufez sa labas nang makasalubong si Tatay Kanor at nagalit ito. Pero pinigilan siya ni Lufez na sinabing itigil na ang pananakit sa ina. Sinuntok ng ama si Lufez at hinila ang ina na walang magawa dahil mas mahina ito. Naiwan naman ang batang Lufez na nakahiga sa basang lupa habang malakas ang patak ng ulan. At napapatanong siya kung bakit kailangan niyang magdusa dahil lang sa itimang pakpak. Mula sa oras na iyon ay nabuhay ang supervillain sa kanya at inisip na walang ibang magliligtas sa kanya kundi ang sarili. Saka siya tumakbo na puno ng galit ang puso at sinabing gustong maging malakas dahil ang mga binubuli ay ang mga mahina. Nais niyang isang araw ay mailigtas ang ina at matanggal ang inequality sa mundong iyon. Dahil sa nakitang iyon ng bida sa alaala ni Lufez ay nagising siya. Nagtanong ang nagbabantay sa tabi niyang android at sinabi niyang napanaginipan ang nakalipas. Pag-alis ng maid robot ay sinabi ng bida na wala naman siyang inilagay na ganun na backstory ni Lufez tulad ng mga naalala niya simula nang mapunta siya sa mundong iyon. Kaya inakala niyang iyon siguro ang nakalipas ng Lufez na katawan niya ngayon. At hindi niya inasahan na posible pala iyon. Naiintindihan niyang siya pa rin ang player na nag-iisip sa katawan na iyon. Pero nasaan na ang tunay na Lufez kung sakali? Samantala sa Devil King's Castle ay nagtanong ang isang miyembro ng Seven Luminaries kung nasaan si Mars. Inakala nilang pinatay ito ni Aris. Pero dumating yung misteryosong goddess at sinabing mahina si Aris para mapatay ang pinakamahina nilang kasama. Nagtanong ang mga nasa mesa kung saan siya galing. Kaya sinabi nitong sinundan yung malakas na tumalo kay Aris at inilarawan ng bida na babaeng may itim na pakpak. Nasabi ng mga nasa mesa na delikado kung ang tinutukoy ng kausap nila ay si Lufez.
Dahil kung nagkaganon ay siguradong mahihirapan sila sa binabalak dahil noon pa man ay hindi nila kayang labanan ng harapan si Lufez. Sinabi ni Venus na nasa G-Horn si Lufez. Saka nag-utos ang hari na samahan ni Jupiter si Venus para bantayan si Lufez. Nais sanang makausap agad ni Lufez si Merit pero dahil sa alitan ng mga White at Black Wings ay mahirap itong makausap. Kaya sinabi na lang ni Lufez na kumuha muna sila ng intel sa bayan na iyon. Nais niyang malaman ang pamumuhay ng mga mixed wings. Nag-uusap pa lang sila nang umalis na ang maingay na Libra dahil sa engine ng jetpack nito. Saka din nagpaalam si Dina para mag-usyoso din. Nang sila na lang ay sinabi ni Aries ang tungkol sa isang kambing na isa sa 12 heavenly stars na nagngangalang Egocaris. Sinubukan daw nito noon na tawagin si Aries para sumama sa Devil Folk. Kaya sinabi na lang ni Lufez na hahanapin din nila ito kalaunan sabay pamper kay Aries. Naglalakad siya ng ma-insecure dahil pinagtitinginan ng ibang naroon. Kaya naisip niyang kailangan niyang mag-disguise ng mas magandang outfit na hindi gaanong halata. May nakita siyang Black Temple na agad pinasok. At sa loob ay nakita niya ang estatwa ng sarili. Lumapit ang isang tag-aron na sinabing ito daw ang Great Lufez. Kaya kunwari sinabi ng bida na bakit nila sinasamba ang isang masamang nilalang. Sumagot ang lalaki na totoong sa iba ay masama si Lufez pero ito ang kanilang tagapagtanggol. Nagkwento ang lalaki na lahat ng tulad nilang itim ang mga pakpak ay nabubuhay na kawawa sa kamay ng mga puti ang pakpak. Kaya sila palaging natatakot. Pero iba daw si Lufez dahil kahit maitim ang pakpak nito ay naging malakas siya at kinuha ng paggalang ng iba sa pamamagitan ng pagsakop sa bayan na iyon at pagbabawal ng diskriminasyon sa Black Wings at White Wings. Ipinaalala ng bida ang tungkol kay Parthenos na tauhan ni Lufez na nagpaalis sa mga winged creatures at kinupkop ang kanilang tunay na tahanan. Pero sumagot ang lalaki na para sa kanila ay parusa iyon dahil sa kanilang pagtraidor kay Lufez noon at pakiki-alyansa sa Devil Folk. Nagtanong ulit si Lufez na dahil sa ginagawa ay pagtraidor ito sa kanilang hari doon na si Merit. Subalit ibinuka ng ngumisi na lalaki ang pakpak at sinabing worst hero daw si Merit. Samantala ay naiinis naman si Dina dahil late ang kakausapin sana nitong lalaki. Sa himpapawid naman ay busy ang pag-analyze ni Libra sa bayan ng G-Horn. Nakita niya si Dina na nakalkulan niyang mayroong hinihintay pero hindi pa niya alam dahil sa nawawalang memorya sa babae. Nakita niya sa malapit ang isang lalaking naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Dina. At base sa mga data ay napagtanto niyang isa itong Devil Folk na nagpapanggap na tao at naka-shades dahil sa sinag ng araw. Inisip niyang malalagay sa panganib si Dina kaya agad siyang bumaba sa harap ng nagulat na lalaki saka din mabilis na tinutukan ng baril ang Devil Folk. Sinubukan pang magsinungaling ng lalaki pero dahil kumpirmado na ito ni Libra ay wala siyang nagawa kundi umamin. Tapos bigla itong nag-teleport sa likod ni Libra at umatake pero kaagad din na sinangga ng robot. Kaya umatake din ng pagbaril si Libra pero nag-teleport ulit ang kalaban sa likod. Kaso ay nakaabang na ang malakas na laser ni Libra na nagdulot ng malakas na pagsabog. Saka pa pinaputukan ng Terminator ang hindi makaporma na Devil Folk. Samantala ay napansin ni Aries na napakatahimik ng kinatatayuan. Saka pa nagkaroon ng barrier na kilala ni Aries ang may gawa. Tinawag niya ito at lumabas naman si Egocaris na kambing na binati ang bata. Nagtanong si Aries kung anong ginagawa ng kambing doon. At sumagot itong naroon para patayin ang mga hero. Sinabi niyang naggagamitan sila ng Devil Folk dahil pareho lang sila ng layunin. At muling inanyayahan si Aries na sumama din sa kanila dahil galit din naman ito sa mga heroes. Kaya natigilan si Aries na nag-isip. Sa kinaroroonan ni Merit ay kaharap niya ang mga White Wings na pine-pressure siyang paalisin ang mga Black Wings. Sa isip niya ay ginawa ang bayan na iyon para sa mga Black Wings. Pero dahil pinaalis ni Parthenos ang mga White Wings sa kanilang bayan ay nagpunta sila doon. Kaso ay naging mayabang ang mga ito na feeling special. Ayaw ni Merit ang ugaling ito. Ngunit ang problema niya ay White Wing din kasi siya. Sa isip niya ay wala daw siyang kakayahan na maghari. Hindi tulad ni Lufez na inaapi noong bata pa pero ginamit ito para maging karapat-dapat na leader. Sa labas ay naroon naman ang bida na nais pa ring makausap ang kasalukuyang Sky King. Patuloy pa rin sa pag-atake si Libra sa kalaban nito na kanyang ginamitan ng isa pang klase ng laser attack na inilagan ng kalaban. Binaril niya ito pero gumagamit ng power ang Devil Folk para hindi tablan ng bala. Nakaatake naman ang Devil Folk na nalapitan si Libra. Kaya nasira ang baril ni Libra. Pero nakilala na nito ang kalaban. Kaya agad ding nagpakilala ang kalaban na nagbago ng itsura na si Jupiter. Nagpakilala din si Libra na isa sa 12 heavenly stars. Kaya nakilala din siya ni Jupiter na inakalang namatay noon sa Grave of Kings pero hindi pala. Muling nag-activate ng isa pang armas na espada si Libra at nag-ilaw ang mata. Sa kabilang banda ay patuloy na dinedemonyo ng kambing si Aries na sumama sa kanya.
Pero sinabi ni Aris na tumatanggi siya dahil sa kanyang master na si Lufez. Sinabi ni Aegon Keres na kunwari lang silang magiging kasama ng mga devil folk. Pero nang sinabi ni Aris na buhay ang kanilang master na si Lufez ay nanlaki ang mata ni Aegon Keres. Saka siya naman ang tinawag ni Aris para sumama sa kanya. Pero tumawa ng malakas bigla si Aegon Keres na ipinagtaka ni Aris. Sinabi nitong saka siya babalik sa piling ng master pagkatapos nitong mapatay ang mga hero. Dahil kapag hindi ay mauulit lang ang nangyari noon. At ang pagpatay sa mga heroes ang makakasatisfy sa kanyang itim na puso. Sinabi nitong papatayin ang hero na si Merrick at sisirain ang bayan na iyon. Pagkatapos ay kukunin lahat ng mga devil folk at iaalay sa kanilang master na si Lufez. Saka din siya nagpaalam kay Aris na sinabing panoorin siyang gawin iyon. At kaagad na umalis ng patawa-tawa ang itim na kaldereta. Sa isip ni Aris ay galit din siya sa mga heroes kaya wala siyang dahilan na pigilan si Aegon Keres. Pero hindi niya alam kung sasabihin ito kay Lufez o hindi. Kaya maghihintay na lang muna siya kung ano ang mangyayari. Kung pareho daw ng ugali ang mga tao doon tulad ng mga nagtraidor kay Lufez noon ay lagot sila sa kanya. Patuloy sa paghihintay ang naiinis na Dina. Pero nang may makita siyang kaina-hinala ay agad niya itong sinundan. Pumasok ang lalaki sa isang bahay at doon ay kinausap ang isa pang lalaki. Hindi nila alam na nasa labas lang pala si Dina na pinapakinggan ang kanilang mga usapan. Grupo ito ng mga White Wing na nagre-request kay Merrick na paalisin ang mga Black Wings pero hindi pinayagan ng hari. Balak ng mga ito na sila na ang gagawa ng plano kahit hindi pinayagan ng hari. Nasabi din nila ang pangalan ng isang tutulong sa kanila na si Jupiter. Pero hindi daw ito sumipot sa kanilang tagpuan. Kaagad naman na umalis si Dina at napagtanto na gano'n na pala kaseryoso ang sitwasyon ng bayan na iyon. Tapos iniisip pa nito kung bakit kaya hindi sila sinipot ng nagngangalang Jupiter. Pero masaya ang babae dahil magkakagulo ang bayan na iyon kalaunan. Patuloy sa paglalaban sina Jupiter at Libra. At kahit umaatake ng wind power nito si Jupiter ay baliwala ito kay Libra dahil metal ang specialty ng android. Alam ng devil folk na wala siyang kaya sa metal type na robot kaya ito umaatres. Unti-unti namang napag-aaralan ni Libra ang paraan ng pakikipaglaban ni Jupiter kaya na-corner ang kalaban na napilitang tumakas. Gumawa ito ng buhawi na pinalo lang ni Libra at nabura. Sinubukan pa ni Libra na hanapin si Jupiter pero nagtago na ito at hindi na niya nahanapan. Pero dahil alam na niya ang fight patterns nito ay sisirain daw niya sa muli nilang paghaharap. Nagtipon ng mga bida kalaunan at sinabi ni Dina na nalaman nito ang pag-aaklas ng mga White Wings. Nag-report naman si Libra na sinabi ang nakalaban nitong Devil Folk Luminary. Kaya nagtaka si Lufez dahil pabagsak na ang bayan na iyon tapos may devil pa. Humingi ng dagdag armas si Libra dahil naubos daw nito ang karamihang mga armas sa pagdepensa sa tower. Pumayag naman si Lufez at nagpasalamat si Libra. Nagtanong si Lufez kay Aris kung ano naman ang nalaman nito pero walang nasabi si Aris. Nagrekomenda sina Libra at Aris kay Lufez na panigan nila ang mga Black Wings at labanan ang mga White Wings. Dahil ang mga Black Wings naman ang rumerespeto sa kanya na gumawa pa ng estatwa nila na sinasamba. Sinabi naman ni Dina na hayaan na nila ang bayan na iyon dahil si Merrick naman ang hari doon at may problema nito. Ngunit sinabi ni Libra na hindi nila pwedeng iwan ang bayan na iyon dahil kapag bumagsak ito at nasakop ng mga Devil Folk ay masisira ang balanse ng power sa pagitan ng mga heroes at Devil Folk. Kailangan pa nila ang bayan na iyon para labanan ang Devil Folk habang nagpapalakas pa lang ng puwersa si Lufez. Sa isip ng bida ay ang galing ni Libra. Pero sinabi niya kunwari na wala silang papanigan doon. Sa halip ay dapat nilang mahuli ang nagngangalan na Jupiter. Napagtanto ni Lufez na yung Jupiter na kinalaban ni Libra ang Jupiter din na hinihintay ng mga White Wings sa kanilang pagpupulong na hindi dumating. Ganon din daw ang theory ni Libra. Inutusan ni Lufez ang lahat na mahuli si Jupiter para maisuko nila sa madla. Dahil siya ang papalabas inilang kalaban na dahilan ng pagkakaroon ng posible na civil war sa pagitan ng puti at itim. Habang gumagawa ng maraming bala si Lufez gamit ang kanyang power ay iniisip niyang nais lang naman niyang makausap si Merrick. Pero hindi din niya hahayaan na lang ang pagkasira ng bayan na iyon. Saka siya nakagawa ng maraming mga bala at armas para kay Libra. Samantala ay nasa gubat si Jupiter na naiinis dahil sa pagkatalo nito kay Libra at yung puno ang binutasan. Nagtataka siya kung bakit ngayon pa nagpakita si Lufez doon. Dumating si Venus na pinagtawanan si Jupiter. Kaya nagalit ang Devil na nagtanong kung bakit hindi siya tinulungan sabay sira sa puno. Sumagot ang babae na si Jupiter ang hindi sumipot sa date nila. Tapos siya pa ang galit kaya hindi daw siya gentleman. Nagtanong si Jupiter kung bakit dinala ng babae sina Lufez sa city dahil hindi na siya makakabalik sa syudad habang naroon si Libra. Sinabi ni Jupiter na simple lang naman ang balak nilang pagsira sa bayan sa pamamagitan ng civil war para madali lang nila itong masakop. Saka muling nagwala.
Feeling guilty daw si Dina ay si Venus kaya pinuntahan niya si Jupiter para tulungan. Gagawin daw niyang busy si Libra ng 25 minutes too late para magawa ni Jupiter ang plano nito. Sabay ngiti ng babae. Sa kinaroroonan ni Luffy ay ibinigay kay Libra ang maraming mga armas. Saka ipinakain ni Libra sa kanyang Kifikat ang maraming mga bala at bomba na ikinagulat ng labis ni Luffy. Nag-report si Libra na hindi niya madetect si Dina sa bayan at sa ilalim ng 100 kilometers radius. Kaya alam niyang nasa labas ito ng bayan na iyon. Sinabi ni Luffy na huwag nilang problemahin iyon dahil may kakayahan na mag-teleport si Dina. Kaya nagtanong si Libra na nagtaka kung mayroon bang teleportation magic na tinawag din niyang X-Gate sa panahon nilang iyon. Kaya biglang nag-load ang si Luffy at feeling ay may mali. Napagtanto niyang hindi nabigyan ng pansin na tinanggap na lang bigla ang kakayahan na iyon ni Dina na wala naman 200 years ago sa larong X-Gate. At ngayon lang niya na-realize. Wala daw sapat na magandang online skill para sa mga character sa X-Gate online game. Kaya kakaiba yung kapangyarihan ni Dina kaya napatanong ang bida kung ano siya. Pagbalik ni Dina ay nagulat sa madilim na kwarto tapos nasa likod na niya si Libra na dinakip ang babae at pinaupo sa isang mesa kaharap ni Luffy. Saka sinabi ni Libra na i-record sa isip ang usapan na iyon at dapat lang sumagot ng tama ang babae. Sa isip ni Luffy ay hindi niya napansin sa laro ang background character na si Dina na ang power ay memory manipulation at teleportation. Pero ngayong kaharap niya ito ay napakalakas ng presensya. Nagtanong si Luffy sa nagugulat na Dina kung ang kapangyarihan ba nitong teleportation ay ang X-Gate. Sinabi ni Libra na hindi daw ito basta na-activate kapag walang target. Kinumpirma naman ito kaagad ni Dina. Sa isip ni Luffy ay X-Gate din ang nagamit kaya siya napunta sa mundong iyon nang masummon siya ng isang elf noon. Nagtanong si Luffy kung sino si Dina lalo na at wala silang memorya patungkol sa kanya. Hindi nila alam kung anong uri siya ng nilalang kung tao o vampira. Kaya sumagot si Dina na isa siyang half-elf. Naisip ng bida na hindi kasali sa laro ang mga half-elf. Saka nagtanong kung ano pang pinagkaiba ng kakayahan ni Dina. Pero sinabi ni Dina na 200 years daw siyang nagtrabaho para maging hindi na background character lamang. Kaya napaisip si Luffy kung ano ang susunod nitong tanong. Naisip niyang gamitan ito ng observing eye dahil hindi pa niya ito nakita noon. At nalaman niyang malakas ang babae na kayang labanan ng 7 Devil Luminaries ng harapan. Sa isip ni Luffy ay alam niyang mayroon pang kulang na hindi niya alam. Pero sinabi niyang ligtas na si Dina sa sandaling iyon. Sinabi ni Dina na pwede niyang magamit ang teleportation magic kay Libra pero hindi ito pwede kay Luffy. Dahil para sa mga inorganic na gamit lang compatible ang power niya. Sinabi ni Dina na pwede nilang gawin iyon ngayon din. Nagtanong si Luffy kung gusto ito ni Libra. At ayos lang daw ito sa robot. Wala naman daw sa paligid nila si Jupiter at mababa ang posibilidad na babalik ito sa oras na iyon. Sinabi ni Dina na pwede nilang ayusin ang mga kagamitang nakuha noong isang araw. Kaya nagpaalam si Libra na aalis muna sila ng mga 10 minuto. At saka din sila kaagad umalis ni Dina. Kaya nahiga sa kama si Luffy at naisip na baka nag-overthink lang siya kay Dina. Sinasabi pa lang niyang hindi sasamantalahin ni Jupiter ang pag-atake pero nakarinig na siya kaagad ng pagsabog. At nakita sa bintana ang isang sumabog na gusali. Nalaman din ito kaagad ni King Merit. Ipinakita ang ilang mga biktima na White Wings creatures. Tapos nagsalita pa si Jupiter na nakaanyong tao na sinabing inatake na sila ng mga Black Wing creatures. Kaya nagagalit ang mga White Wings. Samantalang pangiti-ngiti naman si Jupiter. Saka pa may usok na sinakluban ang buong bayan ng G-Horn mula sa itaas pababa habang may boses na nag-uutos na patayin ang kanilang kinaiinisan. Dahil dito ay nahipnotismo ang mga White Wing creatures. Kasama din ang mga Black Wing creatures na nag-ilaw ang mga mata. At kitang-kita ito ni Luffy na nakatayo sa itaas. Nalaman ni Luffy na hindi skill ang nagbibigay berserk sa mga winged creatures doon kundi ay mula sa moon magic. Agad pinuntahan ni Luffy si Aris at sinabing ang berserk na nangyayari sa mga winged creatures ay hindi dulot ng devil folk na si Jupiter kundi ay may kalaban pa silang iba. Nagtanong si Aris na kung sakaling isa sa 12 heavenly stars ang may kagagawan nito na hindi sumusunod kay Luffy ay ano ang gagawin nila. Kaya sinabi ng boss na bubugbugin ito hanggang maging maamo. At ayaw niyang masira ang bayan na iyon. Kaya nagpasalamat si Aris dahil alam na daw nito ang gagawin. Saka din kaagad na umalis na ipinagtaka ng bida. Naisip ni Luffy na isa lang sa 12 heavenly star ang may kakayahan ng berserk phenomenon na iyon at ito si Ago Keres. Ipinakita si Ago Keres na sinabing ang pagsira sa bayan na iyon at pagpatay kay King Merit ang natatanging paraan para maipakita ang loyalty kay Luffy. Tapos patawa-tawa naman si Jupiter habang pinagmamasdan ang nasusunog na mga bahay. Masaya na ito sa nangyari at aalis na sana dahil tapos na ang time limit niya doon.
Pero bago pa siya nakaalis ay naramdaman niya ang paghawak ni Libra sa kanyang katawan na parang multo, kaya napa-teleport si Jupiter na nagulat dahil kaharap na nito si Libra. Sinabi ng robot na napag-aralan na nito ang kahinaan ni Jupiter kaya talo na ito sa kanya. At mas mabuting sumuko na agad. Ngunit agad na gumamit ng wind power si Jupiter na tatakbo sana. Pero binaril siya ni Libra at sa pagkakataong ito ay nataman ang nagdugo na Jupiter. Saka din kaagad na naglabas ng maraming homang bullet si Libra na pinalipad sa sinubukang tumakas na Jupiter pero nasabugan ito at nasaktan. Saka pa mabilis na pinagsusuntok ni Libra ang lalaki kaya nahulog itong nabugbog. Lumabas mula sa mga nasirang gusali si Jupiter na kaagad pinigilan ng paghinga nito para magtago sa kapangyarihan. Ngunit nahuli siya ng babae na hinawakan sa leeg at parang manok ang lalaki na hindi makahinga tapos naglaway pa. Pero bago matigok ay pumalag ito at mabilis na nagpalipat-lipat sa mga gusali na naroon. Sa kabilang banda ay pinuntahan naman ni Aris si Aegon Keris at sinabing tigilan na ng kambing ang pagpapabaliw sa mga tao doon. Sinabi ng kambing na hindi siya kayang talunin ng tupa. Pero sinabi naman ni Aris na hindi na siya tulad ng dati. Saka sila nagpalabas ng kanya-kanyang lakas para tayuan ang ipinaglalaban. Unang umatake si Aegon Keris, ang power nito na sinuntok naman ni Aris gamit ang apoy. Nag-multiple attack pa ang kambing na sinangga pa rin ni Aris. Umatake pa si Aegon Keris ng mas malakas nitong mga pag-atake at nag-usok-usok. Sinubukang gumanti ni Aris pero mas malakas si Aegon Keris na nilock siya gamit ng pink power. Pero hindi daw pwedeng sumuko si Aris na sinira ang lugar na kinasaktan ng kambing. Saka din agad nag-apoy si Aris na umatake na parang comet at pinatamaan si Aegon Keris na kunwari pa daw nasaktan. Pero peke lang pala ang tinamaan ni Aris dahil nasa itaas ang kalaban na naghanda na ng mas malakas nitong pag-atake na hindi na naiwasan ni Aris. Pero mabuti na lang at iniligtas siya ni Luffy na pinawilang ang power ng maitim na kambing. Nagtanong si Luffy kung bakit balak patayin Aegon Keris ang kasama. Kaya nagulat ang kambing na napaiyak nang makita si Luffy. Labis ang pag-iyak ni Aegon Keris nang sinabi ni Luffy na masaya itong nakita ang kambing. Kaya parang lawa ang lawak ng iyak nito. Sa isip ng bida ay gusto nitong suntukin ang kambing kapag nakita pero hindi na daw dahil sa pagiging loyal nito sa kanya. Tapos iyak ng iyak pa ang kambing. Natigil lang ito nang tawagin siya ni Luffy at sinabing palayain na ang mga winged creatures sa bayan na iyon sa kanilang pagiging berserk. Saka inutusan ng kambing na pagsilbihan sila at iwan na ang mga devil folk na gumagamit sa kanya. Kaya naman agad nagbagong anyo ito mula sa kambing sa pagiging matandang butler. Agad naman itong ginamitan ni Luffy ng kanyang observing eye at nakumpirmang ayos na ito. Tinanggal ni Aegon Keris ang berserk sa buong bayan saka din kaagad na nagtago sa shadow ni Luffy. Sinabi din nito na ang ginawa lang niya ay pinalakas ang mayroon ng emosyon ng mga tao doon. At kahit tinanggal na niya ito ay naroon pa rin ang emosyon ng mga tao at hindi niya mapipigilan pa. Kaya nag-alala si Luffy. Dumating bigla si Dina na sinabing alam na ang gagawin para matigilan ang civil war. Sinabi niyang na-detect ni Libra si Jupiter kaya agad itong pinuntahan. Tinitignan ni Aegon Keris si Dina na parang nagtataka kaya naisip ni Luffy na eto na naman sila sa character na hindi kilala ng kanyang mga generals. Pero laking gulat ni na Luffy at Aris nang mamukhaan daw ni Aegon Keris si Dina na iyong NPC na advisor ni Luffy. Kaya labis naman ang saya ni Dina. Ipinakita naman ng demonyo na natatakot sa isang kwarto na nagdadasal pa raw sa Diyos niya para huwag mahanapan ni Libra. Pero pagtingin niya sa salamin ay naroon sa pinto si Libra na sinisilip siya. Kaya labis ang gulat nitong tumalon sa nasira na bintana. Nakatayo siya sa isang fountain nang lumabas sa likod niya ang muli siyang ginambala na Libra. Nagtago siya sa maraming mga tao. Pero nasa likod pa rin niya si Libra. Nagpunta din siya sa loob ng isang box. Ngunit hindi pa rin siya ligtas sa mata ng naka-killer mode na Libra. Sinubukan pa niyang tumakbo pero lahat ng sulok ay minumulto siya ni Libra. Hanggang hindi na nito kayang mag-isip dahil sa takot. Nagpunta siya ng isang bahay pero naroon na si Libra na hinihintay siya at sinabing sumuko na si Jupiter. Sinabi ni Libra na dahil silang dalawa lang daw ang naroon ay pwede na siyang gumamit ng power nitong Brachium. At kung hindi sisuko si Jupiter ay tigok na ito. Saka nagbilang ng countdown nito si Libra na ikinabahala ni Jupiter. Dahil parang bomba na sasabog ang nag-ilaw-ilaw na robot ay sumuko na si Jupiter. Sabay iyak at ihi pa ang loko. Tumigil naman si Libra at sinabing dadakpin na si Jupiter ng buhay ayon sa utos ni Luffy. Ipinakita ang sangkatutak na nagtipon ng mga winged creatures sa plaza ng bayan at handa na silang magpatayan. Samantalang nasa gilid lang sina Luffy kasama ng dalawa na nagmamasid. Agad namang dumating si Merit na pinapatigil ang mga nag-aaway na itim at puti dahil wala itong may dudulot na maganda sa kanila.
Napansin ni Luffy na tumanda na si Merrick pero kamukha pa rin nito ang nakasama niyang Merrick noon. Saka nakita nitong walang pares ang pakpak ni Merrick na mag-isa lang. Gamit ang observing eye ay nalaman niyang epekto ito ng sumpa ng Devil King na kinalaban nila noon. Pinipilit patigilin ni Merrick ang mga naglalaban pero wala itong epekto. Nag-iisip pa lang si Luffy kung anong gagawin nang biglang lumapag sa gitna ng mga citizen si Libra dala ang walang malay na Jupiter. Sinabi niyang gawin ng mga tao doon ang nararapat para kay Jupiter na ibinagsak niya sa lupa. Napangiti lang si Luffy na inisip na hindi siya maiintindihan ng mga tao doon. Kaya inutusan niya si Dina na magpaliwanag. Kaya agad nag-teleport si Dina sa harap ng mga tao na binati muna saka sinabi ang sitwasyon na ang lalaking nasa kanilang harapan ay isa sa 7 luminaries ng Devil King. Natigilan ang mga mulawin at Ravenna sa narinig at ilan sa kanila ang namukan si Jupiter. Sinabi ni Dina na alam niyang galit ang mga mulawin at Ravenna sa isa't isa. Pero kapag naglaban sila ay siguradong panalo ang Devil Folk. Kaya galit na galit ang mga ibon kay Jupiter na nasa harapan nila. Saka palumingon si Dina kay Jupiter na ngumiti ng katulad ng ngiti ni Venus. Namukan ito ni Jupiter na nagalit at sinabing ito pala ang plano ng babae. Napansin din ni Luffy ang kakaibang reaksyon ni Jupiter kay Dina. Pinilit ni Jupiter na makatakas sa pagkakatali at mabilis na balak atakehin si Dina na kunwari hindi handa. Ngunit sa isang iglap lang ay sinaksak siya ni Libra mula sa likod at ipinaalala na kapag gumawa siya ng masama ay papatayin siya. Nagsasalita pa si Jupiter na gustong may sabihin tungkol kay Dina. Pero ini-activate na ni Libra ang espada sa kamay at pinutol ang ulo ng hindi na nakapagsalitang Jupiter. Saka din kaagad na inapakan ang ulo sa lupa na nawasak. Kaya masaya si Dina na pumalakpak pa at sinabi sa mga tao na tapos na ang problema nila. Natulala ang bida na sinabing brutal si Libra. Ngunit nagtataka pa rin siya sa nais sabihin ni Jupiter tungkol kay Dina. Nang magsiuwi na ang mga tao ay sinabi ni Merrick na gustong makausap ang boss ni Dina. Nagpunta sila sa opisina ng hari at doon ay tinanggal ng bida ang kanyang disguise at ipinakita ang kanyang pakpak. Kaya nagulat din si Merrick na nakitang nakaligtas si Luffy. Alam na agad ng bida na hindi ito yung player na Merrick kundi ito yung Merrick na tunay na karakter. Nang sinabi ni Luffy na naging mas mahina si Merrick ay sinabi nitong mahina na siya mula noong umpisa pa lang. Nagbulong ang lokong Dina na parang mamamatay daw sa ulcer ang ekspresyon ng down na Merrick. Nang sinabi ni Merrick na sana ay hindi na lang sila nanalo noon ay biglang nagalit si Luffy na kinwelyuhan si Merrick. At saka sinabing baliw ang hari. Sa isip ng bida ay hindi siya si Luffy para magalit pero siya din ang nag-install ng sasabihin nito sa tagpo na iyon. Sinabi ni Luffy na may pride din siya. Saka nagtanong na may pagbabanta kay Merrick na aksidente lang ba ang pagtalo nila sa kanya. Kaya napaiyak ang hari at sinabing wala siyang laban kay Luffy. Sumagot si Luffy na hindi man niya responsibilidad ang bayan na iyon ay inutusan niya si Merrick na responsibilidad nitong ayusin ang bayan na iyon at patunayan na siya ang isa sa mga heroes na tumalo sa kanya noon. Saka din nila iniwan ang nag-e-emo na Merrick na napangiti. Sa daan ay sinabi ni Luffy sa mga kasama na nakakahiya na nagbigay pa sila ng lecture para sa hari kung paano nito gampanan ang trabaho. Sinabi ni Libra na hindi daw nakakahiya iyon at sayang daw dahil hindi nito nakumpletong i-record ang pag-motivate niya kay Merrick. Ngunit nahihiya si Luffy kaya inutusan nito si Libra na tanggalin ang anumang ni-record nito. Kahit anumang picture na nakuha nito. Napatigil si Libra dahil hindi nito alam kung ano ang larawan. Maging ng iba pang mga generals ay hindi rin ito kabisado na inakala pa nilang magic spell. Kaya naisip ni Luffy na wala silang idea kung ano ang larawan sa mundo na iyon. Pero biglang nag-flashback sa utak niya noong kausap noon si Dina at nasabi din niya ang salitang larawan at alam naman ito ni Dina. Kaya sinabi ni Luffy kay Dina na gusto itong makausap ng sila lang. Kaya napangiti ulit ang babae ng ngiti na parang susubo ng tea. Tinapay, ikaw talaga. Sa kaharian ni Merrick ay nagtipon ulit ang mga White Wing creatures at nagrereklamo sa hari ang dalawang leader nila. Kaya ginamit ni Merrick ang natitira nitong power na kinabahala ng mga naroon at sinabing nagkamali yata siya sa pagiging mabait sa kanila. Saka din ipinahuli ang dalawang leader na nagbabalak ng pag-aalsa. At saka siya ngumiti habang sinasabi na idol na niya si Luffy. Sa isa pang kaharian sa ilalim ng pulang buwan ay nag-report ang tauhan sa boss at sinabi ang pagkapalaya ng spell sa mga devil folk at pagkawala ni Aris. Kaya sinabi ng boss na vampirang si Benanash na alam na nitong bumalik si Luffy. At sa pagkakataon na iyon ay confident itong sinabi na papatayin nito ang bida. Salamat sa inyong lahat at kung gusto mo pa ay pili ka lang sa ating mga videos dahil lahat naman iyan ay maganda.